Narito na ang wakas ng mundo. Tinitigan siya ni Hanyena, mixture ng shock, takot, at disbelief ang bumalot sa kanya. Sabi ni Hanyena, "Ye, ano ang ibig mong sabihin? Kaya mo bang kontrolin ang mga sintomas?" Sumagot si Jung Minjun, hindi stable ang kanyang boses. Ako sa tingin ko kaya ko silang kontrolin ng certain extent. Tumutulo ang pawis sa kanyang mukha habang patuloy siya, pero kapag nasa infected state ako, parang absolute heck ang pakiramdam ng katawan ko. Hindi ko alam kung gaano katagal ko kayang mag-hold out. Hindi pa ako fully used dito, pero mahirap siyang lumunok. Sa tingin ko kaya kong mag-switch pabalik sa normal kahit kailan ko gusto. Nag-freeze si Hanyena, pagkatapos sabi niya ng walang hininga, "Ye, then hindi ba insane ability yon mismo? Kung kaya mong i-trigger ang mga sintomas sa will, ibig sabihin, kahit sa gitna ng mga infected, hindi ka nila atakehin." Iniling ni Minjun ang kanyang ulo. Pero kinikilabutan ako. Parang nag-shove ako ng years off in my life. Nag-hesitate si Hanyena bago magsalita ulit. Then tulad ng napag-usapan natin dati, sa tingin mo ba kaya mo rin silang kausapin? Kumurap si Minjun. Makipag-communicate. Ay ibig kong sabihin ang napag-usapan natin dati, linaw niya. Kung kaya mong magbigay ng orders sa mga infected. Tahimik na dinagdag niya, sabi mo susubukan mo ito sa susunod na umuulit ang iyong symptoms. Tama, sabi ni Minjun. Sinabi ko yon. Pero ngayon, wala tayong luxury para gawin yon. Kaya sa tingin ko kailangan nating tingnan kung paano magiging ang mga bagay. Mabilis na tumango si Hanyena. Anyway, wala tayong oras. Umalis na tayo. Ngayon. Ye, sagot ni Minjun. Ilang sandali pagkatapos, sa labas. Isinuot ni Minjun ang isang hoodie, isang cap, at isang mask na completely nag-cover sa kanyang sarili. Niyakok niya ang pistol at bulong sa kanyang sarili, ang handgun na ibinigay ni Sergeant Hadohyon just in case, dapat ko itong i-load. Malungkot na tanong ni Sergeant David Briggs, sa tingin mo ba talagang posible ito? Ang pagkontrol sa mga zombies. Iyon ang dahilan kung bakit sinusubukan lang natin ito sa emergency, sagot ni Hanyena. Bigla, kumalat ang putok ng baril sa distansya. Napahinga si Hanyena. Ang putok ng baril ng sargento. Agad na nagsimulang tumakbo ang mga infected patungo sa tunog, shrieking wildly. Kraag! Raar! Nanganga ang mga mata ni Minjun. Gumagalaw ang mga infected. Ngayon, tumapak siya paharap at nag-thumbs up kina Hanyena at Sergeant Briggs. Lumapit si Hanyena kay Minjun, then bigla siyang tumigil, staring ahead in shock habang pinagpapawisan ang kanyang mukha. Isang zombie ang bumors patungo sa kanya. Raar! Kya sigaw ni Hanyena. Ngayon, desperadong naisip ni Minjun. Tumapak siya sa harap niya at sumigaw, "Tumigil ka dyan." Hindi huminay ang infected, kapag tinitigan ni Hanyena ng blanco. I said stop, muling sumigaw si Minjun. Ano ba yon, Minjun? Sigaw niya. Patuloy pa rin itong tumatakbo patungo sa akin. You, the pistol, nagpanik si Minjun. Crude. Nag-erupt ang putok ng baril. Bratatatatat. Sumigaw si Sergeant Briggs, "Galaw! Galaw!" Umungol ang mga infected habang surge forward sila. Roar! Raa! Tumakbo sina Minjun at Hanyena. Isa pang infected ang lumundag, wildly screaming. Nanatiling malinaw ang langit sa itaas nila. Halos peaceful ang panahon. Sa wakas naabot nila ang mga gate. Hahay! Hinal ni Hanyena. Ako ay isang survivor. Buksan niyo ang pinto, please. Sumigaw ang isang bantay, hindi ka ba nakagat kahit saan? Zay, yes, mabilis na sagot niya. Hindi ako nakagat. Ikaw dyan, sigaw ng bantay. Tanggalin mo ang iyong sombrero. Excuse me, pagmamakaawa ni Hanyena. Urgent ito, kaya please buksan niyo muna ang pinto. Manatili kang tahimik. Dahan-dahang inalis ni Minjun ang kanyang sombrero at mask, tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Tulad ng makikita ninyo Tahimik na sabi niya. Okay lang ako. Tumango ang bantay. Alright. Critical ang mga bagay, kaya papapasukin muna namin kayo. Pero kung magpakita ka ng kahit na pinakamaliit na infection symptoms sa loob, alam mo ang mangyayari, di ba? Nag-exhale si Hanyena ng Shaki at lumingon kay Minjun, iniisip, sana makabalik ng ligtas ang sargento.
Ilang sandali pagkatapos, pumasok sila sa shelter. Okay kayong lahat, sigaw ni Kang Hakyol. Kaya pala nandito kayong lahat, sabi ni Hanyena na relieved. Thank goodness! Mukhang kailangan nating lahat na mag-arm ourselves, malungkot na sabi ni Kang Hakyol. At maghanda para sa emergency. Talaga? Tanong ni Minjun. Biglang tumigas si Hanyena, tinitigan ang distansya. Nakita niya si Choi Sujin na nakatayo kasama ang kanyang boytoy. Walang pag-aatubili, tumakbo si Hanyena paharap. Ha? Sabi ni Choi Sujin na nalilito. Smack! Sinampal ni Hanyena ang kanyang mukha. You flipping witch, sigaw ni Hanyena. Kung hindi mo na-lock ang pinto, nailigtas sana namin ang batang iyon. Namamatay siya dahil sa'yo. Bumigay ang kanyang boses. Elementary school kid lang siya. Crazy little, sigaw ni Choi Sujin habang hinawakan niya ang buhok ni Hanyena. Hinawakan ni Hanyena ang buhok niya pabalik. Witch, ano ang sinabi mo? Sigaw ni Choi Sujin. Gusto mong mamatay, crazy witch? Excuse me, sigaw ni Kang Hakyol. Ano ang tingin mong ginagawa mo ngayon? Stop her, sigaw ni Minjun. May proof ka? Nang aasar si Choi Sujin. Proof na ako ang nag-lock ng pinto, ha? Fudge! You crazy witch! Sabi ni Hanyena na naghihis. Bigla siyang lumiko. Opa! Nandoon ka kanina. Nakita mo rin, di ba? Nakita mo siyang nag-lock. Iniwasan ng matandang lalaki ang kanyang tingin, pinagpapawisan. Hindi ko alam. Everything was so frantic. Hindi ako straight ang nag-iisip eh. Nag-freeze si Hanyena sa stunned silence. Ha? Tawa ni Choi Sujin. So ang witch na ito ang pumatay sa kanya, then? Nagkamali siya at napatay ang bata, at ngayon pinuputok niya sa akin. For real ba ang witch na ito? Malakas siyang sumigaw, lahat, tingnan niyo dito. Ang witch na ito ay nakapatay ng isang tao dahil sa kanyang pagkakamali at ngayon idinadahilan niya sa akin. Sinisira niya ako ng completely. Ano? Bulong ng isang babae na naka-white. Ano ang nangyari? Tanong ng isa pang babae na naka-green. Tinuro ni Choi Sujin na nangakusa. Kung susundin natin ang shelter rules, deserve mong maparusahan. Gagawin kang executed on the spot. Narinig mo ba? Dumating si Hadohyon at malakas na sabi, tigilan nyo. Lumiko si Hanyena patungo sa boses, nanganga ang mga mata. Si Sargento. Patuloy si Hadohyon ng kalmado, Congestion Shelter Emergency Regulation, Article 2, Clause 1. Kung sinadya mong i-abandon ang isang survivor na maaaring mailigtas, o pigilan silang makatakas, mapaparusahan ka para sa gross negligence. Article 4, Clause 5. Kung magdudulot ka ng confusion sa shelter sa pamamagitan ng false statements, o magsabi ng seryosong kasinungalingan na nagdudulot ng pinsala sa ibang tao, disciplinary procedures ay isisimula. Tumigil siya, pagkatapos malamig na dinagdag, kung parehong mag-apply, maaaring hindi magtapos sa mere expulsion. Nagsimulang magpawis si Choi Sujin. Direktang tiningnan siya ni Hadohyon. Tulad ng sinabi mo kanina. Punishment sa level ng execution. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Ano ang idineklara mo, kayang-kaya mo bang panindigan yon? Sinikip ni Choi Sujin ang kanyang mga kamao. Lai, talagang pinapaulit mo sa akin, snap niya. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako ang nag-lock ng pinto. Magpakita ng proof. Proof. Nag-step forward ang kanyang boytoy ng kinakabahan. Nakita ko rin. Isinara lang namin ang pinto. Hindi namin ito in-lock. Nagswallow at pinilit na kumalma si Choi Sujin. Kanina, everything was so chaotic. Tumakbo lang kami sa safety. Kung nakalock ito, o bakit nakalock, hindi ko Na-violate mo na ang multiple shelter regulations, putol ni Hadohyon. Ang tanging taong walang makakapagtiwala ngayon ay ikaw. Kapag kumalma na ang mga bagay, magho-hold kami ng internal review meeting at suriin ng husto ang lahat ng ginawa mo. Kapag na-confirm na ang mga facts, mananagot ka ng naayon. Naiintindihan mo? Nagsisikip ng ngipin si Choi Sujin, tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Lai, sa tingin mo pwede mo akong kausapin ng ganyan, blasted soldier, sigaw niya. Alam mo ba kung sino ako? Kung ipopost ko ito sa social media, sisirain kita. Nakuha mo. Nakikinig ng tahimik sina Jung Minjun, Hanyena at ang iba. Ilang sandali pagkatapos, sa underground station.
Naakiti ko ang karamihan sa kanila patungo sa southern intersection, report ni Hadohion, pero ang pagdedeal sa napakaraming infected ay lampas sa kaya natin. Maubusan din tayo ng ammunition. Blast it, bulong ng isa pang sundalo. Patuloy lang ba nating akitin sila gamit ang ingay at itutulak pabalik? May chance din na ang mga infected ay mag-flow back sa direksyong ito. Kailangan nating isecure ang maraming gasoline hanggat maaari, sabi ni Hadohion, at maghanda ng Molotov cocktails. Magkaroon ng flamethrower on standby sa North Plaza main gate. Ano? Sigaw ni An Hayonggi. Sabi mo na akitin mo sila sa South. Then bakit bumabalik sila dito? Ang problema ay... Malubha na sabi ni Hadohion. Ang buong sitwasyong ito ay sinadya ng isang tao. Ibig sabihin ang mga scoundrels na yon ay maaaring hilahin ang mga infected pabalik dito anumang oras. Sa labas, nag-scout si Masangchul sa lugar, itinaas ang rifle. Nakita niya ang isang bantay sa gate. Isang putok ang kumalat. Nabuwalang bantay, hindi na muling nagising. Isang malaking infected creature ang itinaas ang kanyang ulo sa itaas ng isang gusali. Raar. Graa. Putok ng baril sa North Outer Gate, sigaw ng isang sundalo. May external intruders. Alam ko ni. Bulong ni Hadohion. Ang mga taong iyon. Babalik ang mga infected sa direksyong ito. Ano ang sinabi mo? Sigaw ni An Hayonggi. Lahat ng personnel, sigaw ng isang opisyal. Maghanda para sa mass infected assault. Sa parehong oras, ang ating priority ay ang pagtukoy sa mga escape convicts, pero, Sargento Hadohion, kaya mo ba ito? Track down ko ang mga convicts na yon, agad na sagot ni Hadohion. Lahat ng iba mag-focus sa pagdepensa laban sa mga infected. David, tawag niya. Nasaan ang iyong iba pang mga kasamahan? 3 ng aming mga tao ay trapped down south o already killed in action, report ni David Briggs. Ngayon, ako at isa pa lang. Then manatili kang dikit kay Minjun, utos ni Hadohion. Kahit ano ang mangyari. Ang iyong mission ay ang protektahan si Minjun. Naiintindihan? Nakuha, sagot ni David. Ikaw. Nag-cock si Hadohion ng kanyang rifle. Hahanapin ko muna ang mga escape convict scoundrels na yon, tahimik na sabi niya. Then I eliminate ko sila. Siguradong nasa malapit lang sila. Mga anak ng mga witches, Bulong ni David. Pwede ba akong sumama sa iyo, Sargento? Tanong ni Kang Haksyol. Kang Haksyol, matalim na sabi ni Hadohion, hindi ka pa fully recovered. Sigurado ka bang kaya mo? Malamang 2 o 3 sila, sagot ni Kang Haksyol. Masyadong mapanganib para sa iyo na pumunta mag-isa. Tahimik na nakikinig si Jung Minjun, ang kanyang mga mata ay nag-drift patungo sa mga gate ng istasyon. Ang underground tunnel. Sunho, biglang tanong ni Minjun, alam mo ba kung ilang survivors ang narito ngayon? Nagkaroon ng massive casualty sa South Zone, malungkot na sagot ni Bai Sunho. At masyadong maraming survivors ang trap pa rin, kaya mahirap ay estimate. Pero sa Gonja Station platform lang, mayroong mahigit 100 tao na nagta-take shelter. Kung mabu-breakthrough nila ito hanggang dito Nag-hesitate siya. Then talagang in trouble tayo, di ba? Malambing na sagot ni Minjun. Pwede mong sabihin yon. Tumutulo ang pawis sa kanyang mukha habang tinitignan niya ang mga sign sa itaas. Hinawakan niya ang whistle sa kanyang kamay. Ano? Gas ni Bai Sunho. Sabi ng sargento na manatili kang hidden at huwag kumilos. Kung mangyari ang worst, tahimik na sabi ni Minjun, at maging full-blown massacre ang lugar na ito. Then what? Either way, tightened ang kanyang grip. Balang araw, kailangan kong tumawid nito mismo. Kaya ito ang aming chance. Ngayon, kaya kong tumawid ng Han River sa pamamagitan ng underground tunnel. Ang mga sinag ng ilaw ay dumampi sa mga riles ng tren na naghahayag ng mga nahawa na naglalagi sa kadiliman. Sinabi ni Bai Sunho, kaya sinasabi mong bubuksan mo ang pintuan ng platform at papasok ka sa loob. Pagkatapos ay tutugtog ka ng pito para akayin ang mga nahawa papunta sa tunnel. Mula sa estasyon ng Gonja, tatawid sa Iloghan, hanggang sa susunod na hintuan, estasyon ng Cheonho. Sige, ipagpalagay nating naakay mo nga ang lahat ng nahawa, tulad ng Pied Piper, gaya ng sinabi mo. Ano naman ang mangyayari sa napakaraming kawan na pila-pilang hahabol sa'yo?
May paraan ka ba para sila ay mailagay sa isang sulok? Sumagot si Oh Bayong-jun. Tama yan eh. Hindi natin alam kung gaano karami ang mga nahawa sa loob ng tunel ng Linya 5. At mga 10 kilometro ang balikan papunta sa estasyon ng Cheonho. Matatagalan ito ng husto. Kalmadong sumagot si Jung Min-jun, ang pinakapangmatwid na pagpipilian ay ang pag-akay sa kanila sa isang estasyon sa gitna. Estasyon ng Gwangnaru. Well, may iba pang mga estasyon. Ang totoong issue ay gaano katagal ko kayang panatilihing aktibo ang mga sintomas ng impeksyon. Pero sa tingin ko ay makakaya ko ng hindi bababa sa 4 hanggang 5 oras. Kaya baka matapos ko ito sa loob ng panahong iyon. Sumimangot si Bae Sunho. Pero sa isang punto, mahihinto ang komunikasyon. At maaaring magulo rin ang mga ruta ng mga nahawa. Napakalaki ng panganib. Si Sargento David Briggs, na hindi naintindihan ang Korean, ay nagtanong ng nalilito, ano ba ang pinag-uusapan niyong lahat? Nag-alinlangan si Oh Bayong-jun. Pero hihingin mo ba muna ang pahintulot ni Yena bago ka pumunta? Nagkibit balikat si Jung Min-jun. Ha? Pahintulot? Ano ang pinagsasabi mo? Mahinang sumagot si Oh Bayong-jun, hindi papayag si Yena dito. Sa sandaling iyon, lumakad pababa patungo sa kanila si Han Yena. Ano, sabi niya? Kaya nandito pala kayong lahat. Mabilis na nagmungkahi si Sargento Briggs. Yena, halika rito. Kailangan kitang ipagtaguyod. Mukhang may binabalak si Min-jun na lubos na baliw. Tinitigan sila ni Han Yena nang hindi makapaniwala. Anong fox? Si Jung Min-jun, nakitang-kita ang impeksyon at bahagyang namumula, ay nagbulong, kiyae. Nahuli ako eh. Makalipas ang ilang sandali, ano, sigaw ni Han Yena. Hindi. Hinding-hindi. Pupunta ka ng mag-isa at lilinisin ang tunel ng Linya 5 sa pamamagitan ng pag-akay sa mga nahawa. Bakit ngayon pa ng lahat ng oras? Naloko ka na ba? At bakit mo binubuksan at isinasara ang iyong switch ng impeksyon kung kailan mo gusto? Paano kung mahawa ka? Mariing sinabi ni Jung Min-jun, Yena, ang iyong boses ang problema. Mahuhuli tayo niyan. Yena. Alam kong nag-aalala ka, pero kung tatawid tayo sa iloghan, wala nang ibang paraan. At ang paggamit ng aking mga sintomas ng impeksyon ang pinakamaasahang paraan na mayroon tayo. Kung gusto nating makarating sa Gangnam, kailangan nating tumawid sa ilog sa huli. Dagdag ni Sargento David Briggs, sinabihan ako ni Sargento Han na protektahan si Min-jun. At kung talagang hindi siya atakehin ng mga nahawa, baka talagang magtagumpay ito. Kung makakadaan tayo sa tunel ng Linya 5, ibig sabihin nito ay makakagalaw tayo sa buong Seoul. Pinahid ni Han Yena ang pawis sa kanyang noo, ang kanyang mga isipan ay nagkakagulo tungkol kay Jung Min-jun. Pagpapatuloy ni Jung Min-jun, ano kung subukan natin at pumunta lang hanggang sa susunod na hintuan? Estasyon ng Atchasan. Lumaki ang mga mata ni Bae Sunho. Oh, hindi masamang ideya. Sinigawan ni Han Yena, hindi. Bakit kayong lahat ay sumasang-ayon dito? Totoong ipapadala ninyo si Min-jun ng mag-isa sa tunel na puno ng mga nahawa. Paano kung biglang mawala ang kanyang mga sintomas sa kalagitnaan? Atakehin siya. Dahan-dahang inilagay ni Jung Min-jun ang kanyang kamay sa balikat ni Han Yena. Sinabi ko ito dahil kumpiyansa akong ligtas ako, Yena. Babalik akong buhay. Kaya huwag ka nang mag-alala ng husto. Hintayin mo lang ako dito. CJ. Nagtigil si Han Yena pagkatapos ay tumalikod, nahihiya at pinagpapawisan. Ha? Wow, seryoso eh. Hahaha. Akala mo siguro magpapakasal na tayo sa paraan ng pagpapaalam mo sa akin para sa digmaan. Akala mo siguro kung sabihin mo lahat ng kalmado, mahihiya ako at sasabihin kong, o aking asawa, bumalik kang ligtas at hahayaan kitang pumunta ng ganoon lang. Hahaha. Ibig kong sabihin, hindi naman talaga ikaw ang cool. Heh. Hay naku, kalokohan ito. CJ. Gawin mo ang gusto mo. Mabuhay ka man o mamatay, ano naman ang kinalaman niyan sa akin? Bulungan ni Bae Sunho kay Oh Bayong-jun, nakita mo na ba si Yena na tumawa habang ganito siya galit? Hindi, sagot ni Oh Bayong-jun. Si Min-jun ay isang mangmang na tanga. Malamang hindi niya mapapansin. Makalipas ang ilang sandali, tumalon si Jung Min-jun pababa sa mga riles. Nang tumingin siya sa unahan, umungol ang mga nahawa.
Raar. Nagsara ang mga pintuan ng platform sa kanyang likuran. Nagbigay si Jung Minjun ng thumbs up. Isara ang pinto. Sinuklian ni Oh Bayong-jun ang iskandalo. CJ. Itinaas ni Jung Minjun ang pito sa kanyang mga labi at hinipan ng buong lakas. Nagulat ang mga nahawa. Baar. Bulong ni Bae Sunho, wowi. Hindi ba siya natatakot? Sinikip ni Hanyena ang kanyang mga kamao. Seryosong baliw ito. Nag-umpisang lumapit ang mga nahawa kay Jung Minjun. Baar. Roar. Nag-isip si Jung Minjun sa kanyang sarili, tulad ng inakala ko. Lumalapit sila sa akin kapag narinig nila ang pito. Pero hindi sila umaatake. Bulungan ni Sargento Briggs nang may paghanga, hindi ako makapaniwala. Hindi talaga nila siya inaatake. Napabuntong hininga nang nanginginig si Hanyena. Feel ye. Maging ligtas ka, Minjun. Good luck, Bahagyang umiti si Jung Minjun sa kanyang sarili. CJ. Tara na, lahat tayo. Lumakad siya paunahan at sumunod sa kanya ang mga nahawa tulad ng isang prosesyon. Raar. Grear. Sa susunod na estasyon. Sa ibang lugar. Sa labas. May daladalang chain cutter si Masang Chiol sa kanyang balikat. Kukukukunyi. Tulad ng inaasahan, walang tao sa bahagi ng timog na pasukan. Lahat ay naakit na sa posisyon ni Gihon. Kung magpapatuloy ang plano kapag nabasag ng mga nahawa ang platform ng estasyon ng Gonjay, higit sa kalahati ng mga manyak na yon ay mawawala. Pagkatapos, lilinisin natin ang natitirang mga gusali sa bahaging timogdi. At kukunin ang lahat ng mga armas at kagamitan. 5 tao namin ang napatay ninyo, sabi niya ng malamig. Kaya makatarungan lang na magbayad kayo, hindi ba? Habang nagsasalita, nagsimula siyang putulin ang bakod. Nabali ang kandado ng may matalim na tunog ng metal. Itinulak ni Masang Chiol ang pinto at nagbulong sa kanyang sarili, mas kapaki-pakinabang pa ang mga loudspeaker na ito kaysa sa inaasahan ko. Buti na lang at nakakuha ako ng ilan sa kanila. Inihagis niya ang isa sa sahig. Agad na umalingaw ang sirena. Nagkagulo ang mga nahawa, ang kanilang mga ulo ay bumaling sa ingay. Kraag! Raar! Bahagyang lumaki ang mga mata ni Masang Chiol. Dapat magtago bago pagsiklabin ng mga nahawa. Sa ibang lugar, nagtigil si An Hayonggi. Ano? Ano iyang ingay na yan? Sumimangot si Kang Hakchiol. Sirena! Mula sa kalayuan, umalingaw ang mga sigaw ng mga nahawa sa estasyon. Raar! Graar! Nagmura si Kang Hakchiol sa ilalim ng kanyang hininga. Anong Fox? Huwag mong sabihing nabasag ang pasukan numero 2. Mayroon ba tayong mga Molotov cocktail? Gasolina? Biglang sumugod ang mga nahawa sa platform. Nandoon sila sa pasukan numero 4, sigaw ni An Hayonggi. Kukuha ako ng Fox It, sigaw ni Kang Hakchiol. Sinabi ko nang dalhin mo rito, sinugod ng mga nahawa. Ramar! F-Fox, hiningal ni Kang Hakchiol. Hintayin, sigaw ni An Hayonggi. Baar! Umikot si Hanyena. Ano iyang ingay na yan? Magmadali, sabi ni Bae Sunho nang may pagmamadali. Tignan natin. Sa labas, mas maraming mga nahawa ang sumugod patungo sa ingay. Kranag! Tumigil sa pagputok, sigaw ni An Hayonggi. Tigil! Kung mabibiyak ito, tapos na tayo. Nabasag ang pasukan numero 2. Isara ang lahat ng panloob na pintuan ng apoy. Bumagsak ang mga mabibigat na shutter. Si Hanyena, Bae Sunho, Oh Bayong-jun, at Sargento David Briggs ay pinagpawisan ng malamig. Ano ang nangyayari? Sigaw ni Bae Sunho sa isang sibilyan. Nabasag ng mga nahawa ang pasukan numero 2, sigaw pabalik ng lalaki. Nagsasara ang mga pintuan ng apoy. Lumikas agad sa hilagang pasukan. Tumakbo sila. Bigla, bumagsak ang mga shutter. Naiwan si Hanyena. Yena, sigaw ni Bae Sunho. Ano? Sigaw ni Oh Bayong-jun, ang shutter ng apoy. May hindi nakapasok, sigaw ni Bae Sunho. Buksan ninyo. Nagtigil si Hanyena, ang kanyang bibig ay nakabuka sa gulat.
Buksan inyo, ngayon na, sigaw ni Sargento Briggs. Huling babala. Hindi ko mabuksan ngayon, sigaw ng lalaki. Magmadali, sigaw ni Oh Byung-jun, tumakbo. Yena, sigaw ni Bae Sun-ho. Bumalik ka sa platform at umakyat sa hagdan sa kabilang banda. Ang kabilang hagdan, hiningal ni Hanyena. Sinugod siya ng mga nahawa. Rama-ar. Itinaas ni Sargento Briggs ang kanyang baril. Hay nako! Huwag kang pumutok, sigaw ni Hanyena. Akayin mo sila. Tatakbo ako. Umikot siya at tumakbo ng mabilis. Kung gusto kong pumunta sa kabilang banda tulad ng sinabi ni Bae Sun-ho. Nag-isip siya ng desperado, kailangan kong bumaba sa platform at bumalik mula sa kabilang banda. Hindi maaaring magsara ang shutter na yon. Sana ni. Mula sa kalayuan, Hanyena, sigaw ng isang lalaki. Dito, nagtigil siya ng nalilito pagkatapos ay tumakbo patungo sa kanila. Hani. Hi. Sinara ng lalaki ang shutter. Baar. Girl. Nahandusay si Hanyena, humihingal. Hi. Hi. Fury. Ito ang timog na labasan numero 3, tama ba? Tanong niya nang nanginginig. Ang kabilang direksyon mula sa hilagang sektor. Tiningnan ko sa itaas ng labasan numero 3, sabi ng lalaki. Nakakandado pa rin ang panlabas na bakod. Ligtas tayo. Hindi posibleng nakapasok ang mga nahawa hanggang dito. Tumahimik muna tayo. Kapag kumalma na ang lahat, makakagalaw tayo. Hi. Bulong ni Choi Soo-jin. Fox, seryoso akong muntik ng mamatay di. Tinitigan sila ni Hanyena nang hindi makapaniwala. Pero bakit nandito ang aking inainahan at ang lalaking ito? At sa ganitong sitwasyon? Anuman. Sabi ni Hanyena nang nanginginig. Salamat. Iniligtas niyo ako Bigla, sinunggaban siya ni Choi Soo-jin mula sa likuran at inihagis sa sahig. Kya? Sumulong si Choi Soo-jin. Ha, Fox. Gusto ko lang magpahinga saglit di. Hey. Alam mo ba kung bakit ka namin iniligtas? Dahil sa'yo. May ideya ka ba kung gaano mo ako pinagalit? Ikaw na mayabang na bruha. Inapakan niya ng kanyang sakong si Hanyena. Honey ni. Sabi ng lalaki nang hindi komportable. Kailangan mo bang gawin ito ngayon? Hayaan mo muna siyang huminga. Kya, sigaw ni Hanyena. Oh wow, sabi ng magaan ni Choi Soo-jin. Nakalimutan ko palang suot ko ang aking mga heels. Oops! Masakit ba? Ang ating maganda, mahal na pabigat ni. Talagang nagulat mo ako. Ang pagligtas sa isang mangmang na batang tulad niya. Hahaha. Mabigat siyang umupo kay Hanyena, pinipigilan siya. Ang Yena na kilala ko ay pinalaki tulad ng bulaklak sa isang greenhouse. Makasarili. Spoiled. Bulok hanggang sa kaibuturan. Kaya sino ang nagbago sa iyo ng ganito? Sa totoo lang, kung may kahit konting isip kali. Sana ay sinara mo ang pinto at tumakbo. Ang mga taong tulad mo na hindi marunong bumasa ng sitwasyon. Ang dahilan kung bakit naging gulo ang lugar na ito. Pero talaga higit sa lahat ikaw ang pinakagustong-gusto kong patayin. Ang aking walang silbing inainahan. Sa aking sariling mga kamay. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang iyong mayabang na mukha ay nakakainis sa akin. At kung mamatay ang iyong amay, ang lahat ng kanyang pera ay mapupunta sa iyo sa halip na sa akin. Bagamat sa palagay ko ay hindi na mahalaga yon sa mundong ito. Hahaha. Nagkibot ang kanyang ngiti. Ang pintong iyon, sabi niya ng mahina. Ako ang nagsara niyan, Yena. Ngumiti siya nang hindi kumikurap, ang kanyang mga mata ay sarado habang tinatapos ang kanyang pagsasalita. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.